So ito ngayon ang balita. Ito ngayon ang balita. Pastor Canor, mukhang kailangan mo na magtago sa ilalim ng lupa. Humukay ka na dyan ng hole sa Glory Mountain. mukhang extradition is waving. Ang malas ni Kibbs, no? Sobrang malas ni Kibbs. Well, hindi mo na naniniwala sa swerte at sa malas. I mean, di ba, tayong mga tao, we design our own fate. Di ba? We make our own fate. Oo. So, so tayo, I mean, ako personally, that's what I believe. Pero sa malasan talaga. No, I mean, just to emphasize the severity of the situation. Biglang for some reason, biglang gumalaw ang korte sa Amerika. Biglang gumalaw ang korte sa Amerika, guys. Biglang, hindi ko alam bakit bigla-bigla. Diyos ko. Hindi ko alam bakit bigla-bigla. Ano nangyari? Eto na, pag-usapan natin. US judge orders unsealing of arrest warrant versus Kibuloy. Yan. Oo. So, mga kotsero, bago natin pag-usapan yung unsealing ng warrant, pag-usapan muna natin ano yung sealed warrant. Kasi mga kotsero, tayo sa Pilipinas, I'm not sure if we have a sealed warrant. Parang wala tayong ganun sa Pilipinas. I may be wrong. I could be wrong. Kasi wala pa ako sa criminal procedure. Hindi pa na pinag-aaral ang criminal procedure. Pero ako lang naman from what I've been reading, parang wala naman tayong sealed warrant. So napa-research ako para saan yan. Ano ba yung lintik na sealed warrant na yan? I could be wrong, by the way. Posibleng meron tayong sealed warrant, hindi lang ginagamit. So, yun nga, sealed warrant. Nagpa-unseal ng warrant. Ano yun? Ano yung sealed warrant? Ay, hindi. Panoorin muna natin itong balita. Ayan. Panoorin natin to. Kasi this will help. This will help para maintindihan natin mas lalo pa yung nagaganap dyan sa sealed warrant na yan. Pwede nang isama sa red notice ng Interpol si Pastor Apollo Kibuloy. Agoy! Yan ay matapos utos ng Korte sa Amerika na i-unseal o buksan ang kanyang arrest warrant. Agoy! Ganito ang aking report. Ipinag-utos na ng Korte sa Amerika na i-unseal o buksan ang arrest warrant doon laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod ito ng hiling ng United States Attorney Criminal Division na humahawak sa kaso. District Attorney ang nag-request. District Attorney ang nag-request. Kasi, take note mga kotsero, yung kaso po niya nag-umpisa na-i-file yung kaso niya ng 2021. 2021 po mga kotsero. So, we're already 4 years into, or 3 years into the case. At ngayon lang po na-unseal yung kaso. Hindi ko natin alam kung ano yung circumstances behind it. Hindi ko natin alam ano yung... kasi wala naman tayong kopya nung kanyang petition para mag-unseal ng warrant. But, ngayon lang siya nangyari. And by the way, mga kotsero, huwag po natin kalimutan, kaya rin po tumatagal kaya nadidelay din yung pag-uumpisa ng hearing. Kasi laging nagre-request ng continuance yung mga abogado ni Kibuloy. Si Kibulok ang laging nagre-request na magpa-reschedule. Pagpa-reset tayo. Reset. Yun. Bakit? Kasi dahil sa sobrang laki ng kaso at sa sobrang dami ng involved sa conspiracy, ay kailangan daw ng panahon ng kanyang mga abogado na pag-aralan ang bawat isang aligasyon. So they need time to gather evidence against the state. Oo. So ano yan parang sa Pilipinas yan Republic, people of the Philippines versus whoever committed the crime. Oo. Kasi ang krimen do kasi ay pagkakasala, hindi lang doon sa naging biktima ng krimen, ngunit pati sa lahat
citizens ng Pilipinas. So, anyway, that's a different story. Tuloy natin to. Fraud, coercion, sex trafficking ng mga bata, conspiracy, at pagpupuslit ng mga pera ang ilan sa mga kasong kinakaharap ni Kibuloy. Sindikato talaga siya, no? Kung merong mga kotsero, kung merong sindikato, siya ang mastermind. Nare-realize nyo ba, mga kotsero, yung bigat ng kanyang kaso? Tapos sinabi lang ni Digong, maliliit na kaso lang yan. What? Maliit na bagay lang yan. Diyos ko. Imagine yung kaso niya, di ba? Fraud, human trafficking, child sexual abuse, marriage fraud, tapos tawag dito, money laundering. Ay grabe, sindikato datingan niya. Sindikat. Tapos merong sasabihin niya isang senador na ang sarap minsan ang sarap pakinisin ang ulo niya. Mamaya natin pag-usapan. Tuloy natin to. Sa Amerika. Ayon sa abogadong si Attorney Buco de la Cruz, malaki ang implikasyon ng unsealing ng arrest warrant. Posible umanong mapadali nito ang extradition o sapilitang pagpapapunta kay Kibuloy sa Amerika para harapin niya roon ang kanyang mga kaso. Pag ito ay na-unseal, makikipagtulungan na siya sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Interpol, which is an coordination, no? Samahan ng iba't ibang pulisya sa buong mundo. So malalagay na siya sa red notice. Pagdaan niya sa anumang airport, maaari na siyang i-detain. So yung unsealing ay bahagi ng extradition process. Ibig sabihin, ang susunod ng hakbang ay hihingi sila ng tulong sa ating Department of Justice upang i-serve ang warrant or i-extradite at ipadala sa Amerika ang akusado. DFA muna bago DOJ. Pero tama si Attorney Buco. Si DOJ ang primary. Pero through the office of the DFA, Department of Foreign Affairs. Nauna nang pinabulaanan ng kampo ni Kibuloy ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Dito sa Pilipinas, may ilang mambabatas namang pumipigil sa pagpapaaresto ng Senado kay Kibuloy. Nanganganap ng pirma si Senador Robin Padilla sa mga miyembro ng Senate Committee on Women and Children, Family Relations and Gender Equality. Layo nitong baliktarin ang mosyong ipakontempt si Kibuloy dahil sa hindi niya pagdalo sa nagdaang hearing kahit meron na siyang sampina. Kaugnay ito ng mga reklamo ng pangmamaltrato at panggagahasa sa ilang miyembro ng kanilang simbahan laban kay Kibuloy. Ayon kay Padilla, bayani ang turing niya sa pastor. Nakasama raw niya si Kibuloy sa paglaban sa New People's Army noong Administrasyong Duterte. He deserved, para sa mga mata ko, ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista. Alam mo, Senator Robin, extended version na lang to ng binlago kahapon. Your faith in Kibuloy is very, very misplaced. At saka nakakatawa rin ito si Senator Robin. Naalala nyo, ito si Senator Robin, kapag merong bastos sa kanyang sa hearing, galit na galit siya. So, parang may ganong eksena before na parang merong bastos sa hearing tapos inaway niya. Ang nakakatawa dyan, mga kotsero, alam nyo yung the irony of it, the irony of itong ginagawa ngayon ni Senator Robin. Kasi mga kotsero, yung ginagawa ni Kibulok, isa rin pambabastos sa Senado. Not just kay Senator Risa Ontiveros, it's an affront to the authority and the powers of the Senate. What if maging president to, mga kotsero? Maging president. Pag nagpatawag kayo ng hearing sa mga resource persons nyo, sabihin, hindi kami pupunta. Bahala kayo dyan. Bahala kayo. Manigas kayo dyan. Papasumpina ka namin. Papasumpina ka namin. Ano ngayon kung sumpina? Sa Kibuloy nga, hindi nyo inuli. Diba?
Sige, Buloy nga, di nyo hinuli, tapos ako papahuli nyo. O, di may president ka na. Kasi ganun. Paharapin nyo sila kasi nga sinabi naman ng Supreme Court na kasama po sa trabaho ng Senado, kasama sa trabaho ng Senador, ang implied sa kanilang trabaho ang powers of contempt. Implied din sa kanilang trabaho ang arrest, ang pag-i-issue ng arrest warrant to compel a resource person to attend hearings in order for the Senate to craft the best laws possible. It's a paraphrase. Hindi ka naman hindi nyo naisip yun no? Ang short-sighted Hindi, kaibigan natin. Bayani, sige Buloy. Bayani yan, lumaban niya sa CPP-NPA. Di gawin nyo rin yan sa mga sa mga sundalo na totoong naipagbakbakan sa CPP-NPA. At hindi lang sa CPP-NPA, pati sa MILF, BIFF, lahat ng FF. Pagawan nyo ng monumento yung ating mga kasundaluhan kasi deserve nila yun. Tapos pagtatanggol nyo sa inyo. Na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Why not? Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Hindi rin daw dapat malay ba natin kung yung paigipaglaban niya sa komunista para din sa kanya? Para wala siyang kahati. Di ba? Siguro, nahihirapan siyang makuha yung Glory Hole Mountain dahil sabi niya, siya mismo nagsabi, si Kubulok mismo nagsabi, dati ang daming NPA dito pero pinaalis ko silang lahat. Di ba? Land grab pala. Ang ginawa niya. Kaya niya nilabanan ng NPA. Di ba? Di natin alam Hindi natin alam Tapos sabihin nyo, Bayani, ulitin ko lang, just to reinforce the point, Senator Robin, ang tunay na bayani dito ay yung ating AFP. Huwag niyong nakawin sa kanila yun. Tuloy. Senado ang tumidinig sa mga reklamo laban kay Kibuloy, kundi ang Department of Justice. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Huwag natin ialis ang usapin na yun sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng Estado. Nilinaw naman ni Senator Padilla na hindi niya campaign contributor si Kibuloy noong eleksyon. Ibang pabor daw ang ibinigay sa kanya ng pastor. Una na yung dasal. Dasal. Napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime. Na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Sarap naman may pinapahiram helicopter. Sa 14 na miyembro ng komite, 8 ang kailangang mapapirma ni Padilla para mabaliktad ang contempt order. 4 na silang pumirma, kabilang sina Senators Bongo, Amy Marcos at Cynthia Villar. Ayon kay Villar. Mga kotsero Huwag natin kalimutan itong mga pangalan nato sa eleksyon sa 2025. Itong dalawa, running ito ulit itong dalawa. Si Bongo tsaka si Amy Marcos tatakbo uli yan. Second term. Si Cynthia Villar, hindi ko alam kung tatakbo uli siya. Si Robin matagal pa yan, 2028 pa yan. So wala tayong choice, kailangan natin tiisin. Kailangan natin tiisin, guys. Wala tayong choice. Diba? So, yun. Pero itong dalawa, si Bongo tsaka si Amy Marcos, Senator Amy Marcos, I'm sorry, Senator Amy. Alam niyo naman tayo mga loyalista, we are, supportive of the Marcoses. Ako personally, not all the Marcoses, but at least dun sa first family, yung unang first family kay Apo Lakay. Kaso nga lang, Senator Amy, you've, nilayo mo yung sarili mo Anong gagawin natin? Nilayo mo yung sarili mo Anong gagawin natin? Diba?
Ay, nako. Sorry. So, yan. Itong dalawang to, yan na. Although may 15 million naman ng mga loyalista, tayo ito, average, kada eleksyon na bumoboto. So, baka mahati. Baka mahati na yun. So, di natin alam kung paano mahati. Tuloy natin. At Cynthia Villar. Ayon kay Villar, pumirma siya dahil hindi raw siya naniniwala sa mga aligasyon kay Kibuloy. Kaibigan ko si Pastor Kibuloy, mabait siya sa aming pamilya. At nagtataka ako dyan sa yung case na yan. Kaya medyo hindi ako masyadong naniniwala dito. Tingnan niyo lahat ng mga kumakampi kay Kibuloy, no? Isa lang ang sinasabi nila, kaibigan ko siya. Kaibigan ko siya, kilala ko yan, napakabait niya, kilala ko yan eh. Kaibigan ko yan eh. How sure are you? Ako, marami akong kaibigan eh, pero for sure hindi ko alam ang ginagawa nila sa 24 oras. Hindi ako sure na gumagawa sila ng tama. Every hour, every second, every minute of the day. Tapos kayo makapagsalita kayo, kaibigan kayo, mabait na tao yan, etc. etc. O di kung mabait na tao at hindi nga siya guilty, o di ilabas nyo, i-compel nyo na palabasin. Para maipakita niya sa buong Pilipinas na mabait siyang tao. Ano ang problema dun eh. Kinausap din daw ni Padilla sina Senators Grace Poe at Raffy Tulfo, pero tumanggi silang pirmahan ang written objection na ipaaresto si Kibuloy. Kabilang din si Senator J.V. Ejercito sa mga unang pumirma, pero binawi niya ito matapos umano niyang pag-aralang mabuti ang mga impormasyon at testimonya ng mga testigo kaugnay sa alegasyon ng panggagahasa laban sa pastor. Binigyan ng hanggang March 12 si Padilla para March kumalap 12. ng 8 pirma Next para week na hindi yun. i-contempt ng Senado si Kibuloy. Mga kapatid, March 12 is Tuesday next week. Tuesday next week, guys. So, kamusta tayo dyan? Ito kasi yung ito yung unsealing. Balik tayo sa topic. Mamaya pa natin topic yung mga senador. Pero ito yung sa sealing saka unsealing ng judicial authorizations. Ayan. Sa states to. Again, I meant, namagit ko naman kanina na hindi ako familiar sa dito, kaya napa-research ako ng wagas. Para sa bayang unsealing at sealing na yan. Oo. Alam ko lang yung sealing tsaka unsealing kapag mayroong ang plastic na gusto isara, isi-seal mo siya. Diba? Pa-vacuum seal mo. Pwede rin pala yun sa mga warrant. Sa states, at least sa states. Ang sabi, once a judicial authorization is executed, be it a warrant, production order, or otherwise, the authorization and the supporting documents, usually the information to obtain, must be made available to the public unless the warrant is placed in a sealing order. So, pareho din pala sa Pilipinas. So, pag ang korte ay naglabas ng warrant or search, kahit anong klaseng warrant, search warrant, etc., etc., or production warrant, like production order, like in our case sa Pilipinas, we have the writ of habeas corpus. O, ilabas nyo yung katawan. Yun, writ of habeas corpus. So sa ganyan, pag naglabas ng judicial authorization ang mga korte, mandatory na gawin siyang pampublic. Kailangan alam ng bayan ng buong bansa. Pero yung sa states, at least, hindi ko alam sa Pilipinas I'm not yet familiar. Apologies, estudyante lang ako. hindi pa ako JD. Ayan. So, sa Pilipinas, I'm not sure. Pero sa states, apparently, bago pa bumaba yung warrant, pwede ka nang mag-apply ng pagsiseal ng warrant. Ayan, no? An application to seal the warrant and ITO can be made prohibiting disclosure of any information related to the warrant on the basis that access to it would subvert the ends of justice or the information would be put to an improper use. Ano ibig sabihin yan? Simple lang mga kotsero. Kasi nga dahil public, baka malaman nung gustong hulihin.
Pag nalaman niya, o di makakapagtago siya. Nalaman niya eh. Nalaman niya eh, di ba? So, ang nangyari dito kay Kibulok at sa mga tauhan niya sa States, ang nangyari, pagka-file ng complaint, sinabayan ng application to seal a warrant para hindi maikalat yung warrant. Para magulpi-digulat yung mga tao ni Kibulok sa States. Which is what happened. Kung babalikan nyo yung mga balita, nagkagulatan noong 2021. Biglang pinasok yung isang property ni Kibulok. At nung pinasok, ayun na, doon na nagkaalaman, nakakuha na ng ebidensya, nakakuha na ng mga dokumento, etc. etc. Nagkagulatan. Kaya yung mga kasama niya, marami sila eh. I think there's 6 or 7 of them. At least yung nandun sa kaso. Tawag dito, nahuli. Ang hindi lang nahuli, si Kibulok. Bakit? Kasi hindi na siya makaalis ng Pilipinas dahil inaresto na siyang one time sa Hawaii. So, syempre, hindi ka nga naman susugal na, di ba? Ba't ka pa susugal? Ba't ka pa pupunta ng Amerika? Huwag ka na pumunta ng Amerika. Huwag ka na sumugal. Dito ka na lang sa Pilipinas. So, yun. Nagulpi-digulat sila. Kaya nagkahulihan agad. Ngayon, mga kutsero, dahil naghahabol na ngayon ng Amerika dahil may hearing na eh. May hearing date na sila sa November eh. Di ba napag-usapan natin in one of the vlogs recently. I think that was last week or last Monday. Na na-reschedule yung hearing. Tapos nung na-reschedule, umabot na siya ngayon ng November, sometime in November 5 if I'm not mistaken. Sometime in November. Ngayon, dahil tawag dito, maghihiring na sila, kailangan ng arestuhin yung ulo ng ahas. Nakuha na yung mga galamay eh. O, di kailangan ng hulihin yung ulo. So, ang gagawin nila, kaya inunseal. Kaya ngayon ipina-unseal yung warrant. Ayan o. US Judge, ito yung topic natin, hindi yung mga senador. Mamaya yung mga senador. US Judge orders unsealing of warrant of arrest versus Kibuloy. Okay, ano yung sinabi ng judge? Saan ba yun? Sabi ba dito? Parang hindi yata. Ay, sa iba. Sa iba sinulat. Wait, hanapin ko. Kasi merong isa na kinote yung yung dokumento. Di ba naalala nyo si Spokes, si former Spokes, Harry Roque? Nagsalita pa siya, di ba? Sabi niya, yung kaso nga ni Kibuloy sa Amerika, nakasil pa hanggang ngayon. Kasi syempre, nag-iimbento pa sila ng kaso, parang ganun. Or naghahanap pa sila, nagmamanufacture pa sila ng ebidensya, parang ganun. Si Rappler ang nag-quote eh. Ito si Rappler kasi galit na galit talaga to kay kay Kibulok dati pa. Galit na galit to kay Kibulok dati na eh. Kaya kapag pinag-uusapan si Kibulok, headline para makabawi man lang kahit sa ganitong usapan. Anyway, tuloy natin. So bakit tawag dito, pina-unseal na nila? Ang sabi, California Judge Terry Hatter unsealed the warrants and returns against Kibuloy and other defendants on March 1, saying it was upon application of the government and for good cause shown. Ano ba yung cause na ipinakita? The U.S. Attorney's Office said that they were moving to unseal the warrants because some of the defendants are already in custody. Ibig sabihin, i-unseal na natin to kasi nahuli na natin yung ibang mga defendants. Yung mga ibang kinasuhan, nandito na, nakakulong na, nakadetain na sa atin. Kulang na lang ng isa. Isa na lang kulang, guys.
Isang figure na lang and the collection is complete. Parang Happy Meal. Sabi. As a number of defendants were already taken into custody on the first superseding indictment, so ito yung unang noong 2021, the FSI is unsealed under the terms of the sealing order. Ang sabi niya. Nahuli na raw kasi yung iba. Kailangan ng kumpletuhin yung koleksyon. Di ba? Parang Happy Meal lang. So, yung kailangan ng kumpletuhin yung koleksyon eh. So, pina-unseal na yung warrant. Which is, according to Attorney Buko, sa sinabi niya kanina, is a prelude, introduction to extradition. Bakit? Kasi ngayon, mga kotsero, dahil unsealed na yung warrant, it's already, public document na uli siya. Public document na uli siya. Pwede na siyang, ikalat ulit. And dahil ganun, dahil pwede na siyang ikalat ulit, hindi na siya confidential, etc., etc., pwede na silang mag-file for extradition. Oh, diba? Ganun lang kasi yun. Paano mo nasabi Mount Cabin na walang jurisdiction ng Amerika? Nasa kanila. Sa Amerika nangyari yung crime. Diba? Sa Amerika nangyari yung crime. Tapos, yung ibang mga, what do you call this? Ibang suspects are already detained. Define jurisdiction nga, Mount Cabin. Ayun. So this is already an introduction to extradition. Extradition is waving, Pastor Canor. Ay, nako. So yun. Explain kung matagal na kayong viewer ng channel ko, alam niyo ibig sabihin ng jurisdiction. Alam niyo ibig sabihin ng jurisdiction. Kaya kapag lagi kayo nanonood dito sa channel ko, kasi lagi ko ring nababanggit yan. Alam niyo ibig sabihin ng republic. Alam niyo ibig sabihin ng democracy. Kasi lagi ko nababanggit yan. So, dahil public na siya ulit, okay, hindi na siya, it's no longer a confidential file, hindi na siya nakasil eh. Pwede na siyang arestuhin. Or at least, not arestuhin sa Pilipinas kasi syempre kailangan dumaan pa rin ang Amerika sa ating diplomatic channels, which with yung kanilang application would start with the DFA, Department of Foreign Affairs, tapos dediretso na yun sa DOJ, and then si DOJ pag-aaralan yung mga dokumento, yung mga dating nakasil na inunseal na ngayon, pag-aaralan ni DOJ. Tapos kapag pag pinag-aralan ng DOJ at in-approve niya yung papeles, in-approve niya extradition, application for extradition, or petition for extradition, ayun, si PNP na ang gagalaw. Tapos si PNP na ang gagalaw. Si PNP ang aaresto. Tapos ito turn over nila sa FBI, which is in the US Embassy. Tapos from the US Embassy, dire-diretso na yon hanggang States. Alam nyo, masaklap mga kodyero, yung kaso ni Kibbs, yung kaso ni Pastor Canor, dahil ang jurisdiction ay nasa Amerika, wala dito eh. Kasi yung kasong i-file, number 1, sa Amerika. Number 1. Number 2, yung krimen ay naganap sa Amerika. So, the US has jurisdiction. Kasi, tulad nga na nabanggit ko before, ano ba ibig sabihin ng jurisdiction? Jurisdiction is the power of the court over a person and the cause of action. So, yun. Or the complaint. Cause of action or complaint. So, yun.
And dahil nasa states yung kaso, sa Amerika ginawa yung krimen, o di may jurisdiction sila. Yung sa yung sa Senado, yung nangyayari sa Senado, yung mga alleged crimes na binring up sa Senado, yung ganun din, human trafficking, child sexual abuse, tawag dito, ano pa ba yun? Labor issues, ano pa? Dami yun eh. Basta yun. Yung mga yun, dahil ang mga complainant ay mga Filipino citizens at nasa Pilipinas sila, and the crime was alleged crime was committed in the Philippines. Diba? Sabi pa nga ni DOJ Secretary, dinismiss yan ng city prosecutor ng Davao City. So dahil nasa Davao City, yung complainant, doon nangyari yung krimen, di nasa jurisdiction ng court ng Davao yung kaso. Kaya nga sinabi ni DOJ Secretary, ire-request din natin na ilipat yan dito sa Manila for the safety of the victims, of those who filed the cases, the plaintiffs. Lilipat yung jurisdiction, magpa-file na rin sila ng petition para ilipat ang kaso from Davao City to Metro Manila. Yan. So, ayun mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Yan, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow tayo sa ating Facebook page at palagi po kayong pumunta na po kayo sa bago kong Facebook profile. Punta na po kayo doon kasi hindi na po ako magla-live, hindi na po ako mag-upload doon sa luma kong page. I've already sold it. Iba na po ang magmamanage noon soon. Kaya kung gusto niyo po makasunod sa ating tawag dito, content dito sa Facebook, punta na po kayo sa aking Facebook profile. Sa profile ko po may nag-stars pa. Si Doris, ma'am, salamat po. Doris Lositano, salamat po sa inyong stars. God bless po. Ayan po mga kotsero, I'll see you again in our next Coach Jared Live. Alright, God bless you. See you next time, guys. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?